Isang malaking bato nahuli ng mga bangag. Ayan na, nahuli na yung malaking bato. Ayan na, nahuli na ang isang malaking bato. Bato-Bato Peak. Yun ang kanilang nahuli, no? At sabi nga ni Spokes Harry Roque, may nagtraidor kay Senator Bato. At sabi ko naman, Senator Bato, wag mong ilalabas ang iyong ulo dahil ihahatid ka sa Hague. Nagpa-press con si John Vic Remulla. Sabi ka ng mga nag-comment, saan ka nakakita na nagpa-press con siya na wala naman siyang nahuli? It's the same thing na nagpa-press con sila, nag-post si Bangag na kompirmado, nahuli na si Zaldico, di ba? Harry Roque, nahuli na, di ba? May mga ganun silang kasinungalingang balita in the past. Siyempre, ano naman mag-expect mo dito sa Bangag administration kundi pawang kasinungalingan. Pakinggan natin ang sinabi ni John Vic sa kanyang walang kamatayang press conference na wala namang achievements, wala naman walang accomplishments, pero pa-press ko ng pa-press con. Pakinggan natin sinabi ng The Hague, hindi po totoo. And after the PMP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nauli siya and is being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ng DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Hindi magpapahuli sa kanila yon. Ang nahuli nila, yung bato na masarap ipukpok sa julo nila, di ba? Patuloy ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Sila rin naman may gawa niyan. Tapos ibibintang sa atin. Ang sinasabi ng mga hayop, diversion daw. Dinadivert daw. Sino nagda-divert ng lahat ng mga issue habang kayo ibinabaha ngayon? Kung tama ang datos, 42,000 victims sa bagyo. Itong mga nakaraan. Ito lang, itong month na ito. Habang sila ngayon ay patuloy na nahuhubaran dyan sa Maleta impeachment hearing. Sabi ko sa inyo lahat, tatargetin, uubusin tayong lahat, uubusin kayo dyan sa Senado at Kongreso habang nagpabaya-baya kamo. Nagpabaya-baya kamo. Naku, wag nyo nang antayin na ubusin kayo ng bangag. Pero iniisip ko na lang, mga kababayan, what if pumantay ang paa ni Bangag? What if magurgur siya dahil siya ay addictus benedictus na sobrahan sa pulburon? Ano kaya ang magaganap? Kasi sobra na yung ginagawa ng mga hayop ang gigipit. Ako nakikita ako dito, kung let's say lang, hypothetically, magurgur si Bangag dahil sobrang kunyari, malaking upo ang pumasok sa buli niya, hindi niya nakayanan. At nagurgur siya. Or kung ano man sa kadahilanan na talagang mategi siya, sabi nga ni Luistro sa kanyang mga kasinungalingan, kapag nagdasal, nagdrama-drama siya na ipagdasal daw, nananawagan siya ng dasal sa taong bayan na makonvict daw si Sara Duterte. At ang bilin daw ng kanyang nanay na kapag nagdasal daw specific, hindi ipagdasal natin. Specific, na magurgur na si Bangag. Mategi na siya dahil sa sobrang kanyang mga kabangagan, sobrang pag-addictus. So, ano mangyayari pag nategi si Bangag? Kasi may lumabas din na mga huhula na si Inday Sara daw hindi mai-impeach. At ito ay magwawagi or what, kung anong man. Ang nakikita ko na lang, I'm very hopeful ako every day kasi nga bilog ang mundo. Ngayon, hypothetically, pag namatay si Bangag, ano kaya ang mangyayari sa Maleta Gang? Siyempre, matitigil, malaki ang challenge sa Constitution. Kasi matitigil ang kanilang kadyutahang Maleta Gang impeachment hearing. Kasi maging presidente si Sara Diba? Kung pakikinggan natin yung naratibo ni Luistro na nagtago sa kanyang asawang may kasong panggagahasa na dapat na specific. So ipagdasal natin, we have to be specific. Sundan natin ang naratibo. So, si Sara ang maging presidente, since sa konstitusyon, ang magpe-preside ay ang Chief Justice. So isang malaking challenge sa kanila ito. Anong mangyayari? Ano kaya ang gagawin ng mga Maleta Gang kapag si Bangag ay nategi boom boom at si Sara ay maging instant president? Kasi dasal sila ng dasal na ma-convict daw si Sara. Alam naman natin na convicted na si Sara Duterte sa kanilang mga plano. Kita nyo lumalabas na ang mga since first witness nila, di ba? Lumalabas na yung kanilang mga kasinungalingan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Wag na wag tayong mawala ng pag-asa
Dahil ang mga dasal ni Maharlika ay baka maganap. Sila lang ba ang malakas kay Lord? Malakas din tayo kay Lord. Sila ang pinagdadasal nila, yung ma-convict ang taong wala namang ginawa kundi protektahan ang mga estudyante, protektahan ang mamamayang Pilipino. Bakit kamo? Etong nakaraang impeachment hearing, lumabas, tinanong ni JV Ejercito. Alam naman natin na ano din yan, you know? But they have to act like they're doing the procedure, the what do you call it, the process, 'di ba? Due process, inamin mismo ng kanilang ulaga na witness na si Wamil, okay, na ang question kasi Ng iyong audit, ito, course ito. ng iyong audit, Ito. course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, no? Na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence fund? Based on the documents po, wala po yung Audit, Based on the documents, wala. Nada. Kasi gusto lang talaga nila i-convict si Sara Duterte dahil siya na ang nangangamuhay na susunod na presidente. Matitegi boom-boom na silang lahat. At papalit ang agila na lilipad. Sino yung nanghula? May nabasa akong hula. Paniwalaan na lang natin yung mga hulang yon. Nanood ako ng pakonti-konti. Ang dami mga typographical errors ng computation noong audit, AOM, Audit Observation Memorandum at yung acknowledgement receipt, ang daming mga red flags. We all know na lahat itong mga hayop na to, red flags talaga kasi nga, talaga naman ang purpose nila ipabagsakin si Sara Duterte. Pinipilit ni Nakapon, na mag-stipulate ang depensa na o mag-agree doon sa mga acknowledgement receipts na ipinapakita nila. Na mag-agree na ganyan, Pero hindi pumayag ang depensa kasi kailangan i-check nila na yung papakita nilang resibo baka gawang rekto. So pinipilit ng mga julul na mag-agree na o mag-stipulate na para tapos na ang boxing. Pero nandigan sa huli, ang depensa na hindi, we have to check pa, di ba, i-verify pa nila, ganito, ganyan, ganon. Okay, alam na natin na tapos na ang boxing sa kay Lisa Tanas at kay Bangag. Kasi maletaga nga sila eh. Tapos na yun. Doon ka naman, magtitiwala ka sa prosecution team na mga makukyo, katulad ni Kapun na masyonda na feeling nire-regla pa. Diba? Na nagko-coach sa kanyang witness na tinatanong ni Attorney Poa, may isang kusing ba? Okay, parang ganon. Meron bang may nakita ka ba na isang kusing ba na si Sara Duterte ay nagnakaw or something? Nung pasagot na siya ng wala po, wait. Hoy, wag kang sumagot. Sabi ni Kapun, it's coaching, darling. Di ba? Paano pagtitiwalaan yung mga yan? Another issue, pinipilit kasi nila eh. I mean, yung narrative nila, nakalabas na si Sara ay nagnakaw. Nakita natin yung mga rewards na ibinigay ay mayroong medicine. Kumbaga, very talaga si Sara Duterte. I mean, yung iniisip niya, ibigay na lang as reward as, like gamot o groceries. Kino-question nila na ginagawa nilang mali, itong mga maletagang, na si Inday Sara ay naglustay ng pera sa kabila nung nakalagay doon, groceries, gamot, di ba? Na binayad sa mga informants or sa communication within the informants. Alam natin, sa mga bulubundukin, ang mga tao dyan kapos o magbibigay ako. Kaysa naman, it's the same thing, pera or groceries, di ba? Yung mga ganon. Pero makikita mo talaga na itong pamunuan ng Vice President ay merong puso para sa mga mahirap na naghihikahos, na nagbibigay ng mga impormasyon. Dahil nga sa Department of Education, maraming mga bata na nirecruit ng makakaliwang grupo. Kung buksan kaya natin ang confidential funds ni Bangag, baka mamaya makita mo doon, acknowledgement receipt, okay? 1 million sa buto ni Tubig. Di ba? Acknowledgement receipt number 8. Or G, binayad sa Beverly Hills.
Acknowledgement receipt number 10. Pulburon na sininghot nilang mag-cabinet secretaries, di ba? Baka mamaya yun ang makikita natin.